Good morning mga ka-tutorial. Bali sa video natin ngayon ay car related naman yung ituturo ko sa inyo na kakaliputin natin. So mga ka-tutorial, na-experience nyo rin ba na mahulugan ng barya dito sa slot, dito sa ating handbrake ng ating sasakyan? So sa video natin ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano ba natin makukuha yung mga coin na nalaglag dito sa ating handbrake. Toyota Rush nga pala itong sasakyan namin. So kung ganito din yung sasakyan mo at na-experience mo na malaglagan ng barya at gusto mong kunin yung barya, tamang-tama sa'yo yung video natin. Dahil papakita ko sa inyo kung paano ba natin to tatanggalin, itong part na to, para makuha natin yung mga barya na nalaglag dito sa may slot ng handbrake. So basic tools lang din naman yung mga kailangan natin para matanggal yung panel na to sa ating sasakyan na Toyota Rush. Una, kailangan natin ng wrench at kinakailangan din natin ng tinatawag na pry tool. Hindi ko alam kung tama ba yung bigkas ko. Nakabili ako nito at ilalagay ko na lang yung link kung saan ko ito nabili. So ganito yung nabili ko na pry tool or pang remove ng mga panel. So actually marami siya eh. So iba-ibang size at iba-ibang purpose din nila. So ganito yung itsura niya. Ayan. So gagamitin natin to para matanggal natin yung itong part na to. So okay mga ka-tutorial, ang una muna natin gagawin ay gagamitan natin ng pry tool itong side na to. Itong nakapalibot sa ating cambio. So gamit tayo ng medyo mas malaki na pry tool. Hindi ko alam kung pry tool nga ba, pero based sa description ng binili ko, yun nga yung tawag. Pero hindi ko alam kung tama ba yung pagkaka-pronounce ko. Ang gagawin lang natin, iangat lang natin ng kaunti itong side na to, itong 1, 2, 3, 4. Ayan, so makikita nyo, mag-i-snap siya, tutunog. Ayan, teka. Ayan. Tapos dito din. So maganda mga ka-tutorial itong plastic na ganito dahil hindi madadamage yung pinaka-panel nyo. Ayan o. Kasi kung metal siya, madedent or ma-i-scratch yung pinaka plastic ng inyong car part. So ito mga ka-tutorial, natanggal na natin. At next naman na gagawin natin ay aalisin natin itong naka-cover na to. So gamit ulit tayo ng tool natin. Yan. So makikita nyo may spot naman, iangat nyo lang yan. Tapos kabila. Oops. Ayan mga ka-tutorial. So dito kailangan natin ng wrench. Then, teka, mamaya kukunin natin yung wrench. At dito naman sa part na to, so inalis ko lang yung charger ng USB. Ito naman, gagamitan din ulit natin ng pry tool. Yan, gamitin yung gilid. Yan. Tapos, oops. Yan, yan. So ito, makikita nyo mga ka-tutorial, meron siyang wire. So hahatakin lang natin yan. Yan, kaya ng isang kamay. Yan, so itabi nyo lang muna yan. At next na gagawin natin ay tatanggalin natin yung screw na to. Okay mga ka-tutorial, kukuha lang muna tayo ng wrench. Hindi ko sure kung number 14 yung gagamitin natin, pero based sa pagkakatanda ko, number 14 yun eh. Mali pala ako, number 10 pala yung gagamitin natin na size. Itong 10mm. Kita ba? And balik na tayo sa sasakyan. 10mm pala yung gagamitin natin doon. Okay. So luluwagan natin. So sa pagluwag, counterclockwise lang. Pwede natin siyang matanggal. So natanggal na natin yung screw. Tama ba screw? Ang tawag dyan. Then pwede na natin tong i-angat. Ayan. So hahatakin nyo lang pa ganon. Tapos maiaangat na natin. Hop. So yun, makikita nyo mga ka-tutorial, makukuha na natin yung mga barya na nalaglag. At mapapansin nyo, medyo madumi na yung part na to dahil nga hindi siya naabot ng linis. So pwede nyo tong linisan. Ayan. So may mga part ng kalawang. So maganda malinisan at malagyan ng
ng oil. Yan. So maganda rin nga na alisin natin yung mga barya na nalaglag dahil hindi natin masabi, baka mamaya umipit tapos magkaroon ng problema sa ating handbrake kapag gagamitin na natin. Yan. So hindi ko makuha, gamit tayo ng pry tool. So itong pry tool, makikita nyo to kung saan ko nabili. Pwede nyo i-check yung link kung saan ko ito nabili. Then maganda, bumili na rin kayo kung kayo may mga sasakyan, magamit na gamit nyo to. Yan. So yan mga ka-tutorial, natanggal na natin yung mga barya. At ang next naman na gagawin ay lilinisin natin. So yun lang mga ka-tutorial, ganun lang kadali yung gagawin natin sa pagtanggal ng part na ito ng ating cambio. So Toyota Rush nga pala itong sasakyan. Kung sakaling ganito din yung ginagamit nyo na sasakyan, sana makatulong yung video na ito. So mga ka-tutorial, ibabalik na muna natin. Okay, sa pagbabalik, ganun lang din naman. Yan. Tapos pupush lang natin. Ayan, maririnig nyo naman may snap na kung naglapat na siya. Yan. Then, wag natin kalimutan yung slot na to. Yan. So, medyo mahirap gumalaw pala pag yung isang kamay mo lang yung ginagamit dahil nga ginagamit ko nung isa pang video. Ayan. So, sa pagbabalik, mahalaga na makita nyo na natatanaw nyo itong slot ng screw. So, ito muna yung unahin natin sa pagbabalik. Nga pala, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay pwede mong i-click yung subscribe button para updated ka kapag may bago tayong video tutorial. Okay, next naman ay yung ibabalik natin ay itong USB slot sa likod. So, ito naman, hindi naman kayo magkakamali ng pagbabalik. So, sa pagbabalik nito, maririnig nyo naman kung nag-snap para sure kayo na naka-fix na siya. Ayan, so ito siya mga ka-tutorial. Ididiin ko lang. Ayan. Narinig nyo, nag-snap siya. Then, sa pagbabalik, ayan, ganito lang. Push nyo lang at maririnig nyo yung lagutok. So sa pagbabalik nito mga tutorial, ang gagawin nyo lang, dahan-dahan lang, huwag nyo ipipress ng sabay-sabay, isa-isa lang sa mga sides. Halimbawa dito, ayan, tutunog. Ayan. So yun lang mga tutorial, ganun lang kadali kunin yung mga coin na nalaglag dito sa ating handbrake. Okay mga ka-tutorial, thank you for watching. Sana'y nakatulong sa inyo yung video natin ngayon. At kung nakatulong sa inyo, ay wag mo namang kalimutang bigyan ng alam mo na yon. At kung meron kang ibang katanungan, ay pwede kang mag-comment down below at sasagutin natin yan, o kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.